Sa isang marangyang opisina sa Makati Central Business District, sa ika-26 na palapag ng Juan Bonifacio Tower, nakaupo ang isang babaeng CEO sa kanyang malaking executive desk. Ang pangalan niya ay Victoria Montserrat. 39 na taong gulang. Maganda. Mestiza. May mahabang buhok na kulay ash blonde. May perpektong makeup. Laging naka-designer clothes. Laging naka-Louboutin heels. At laging may aura ng superiority. Ng kapangyarihan. Ng ako ang pinaka-importante sa mundong ito. Si Victoria, sisi ng Montserrat Lifestyle Corporation. Isang kumpanya na maihawak na luxury hotels, high-end restaurants, premium spa chains, at exclusive fitness centers sa buong Metro Manila at sa ilang malalaking syudad sa Pilipinas. Net worth. Mahigit 3 bilyong piso. Conservative estimate pa yun. Pero ang yaman, hindi ang pinakakilala tungkol kay Victoria. Ang kilala tungkol sa kanya ay ang ugali. Ang attitude. Ang pagiging matapobre. Ang pagiging walang respeto sa mga taong tingin niya ay mas mababa sa kanya. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa napakagandang at nakakaantig na kwentong ito, gusto ko munang huminto sandali. Kung nanonood ka ngayon at interesado ka sa mga kwentong puno ng aral at emosyon, hinihiling ko sa iyo na mag-leave ng isang like at mag-subscribe sa aming channel. Ang isang like at subscribe mo ay hindi ka naman magagastos ng kahit ano, pero para sa amin, napakalaking tulong at suporta po iyon. Kaya kung maaari, gawin na po ninyo ngayon bago pa tayo magpatuloy. Maraming salamat sa inyong lahat. At heto na, ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa mga empleyado, kilala siya bilang The Ice Queen. Hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa lamig ng trato. Sa kawalan ng emosyon. Sa kawalan ng malasakit. Basta may nagkamali sa trabaho, tanggal agad. Basta may nag-late, multa agad. Basta may nagtanong ng bakit, sagot ay kasi ako ang boss, at ang sabi ko, batas. At sa mga taong nag-serve sa kanya, ang mga waiter, ang mga driver, ang mga delivery rider, ang mga kasambahay, mas malala pa ang trato. Para bang hindi sila tao. Para bang mga robot lang na dapat sumunod sa lahat ng gusto niya nang walang reklamo. Ang executive assistant niya, si Erica Santos. 26 na taong gulang. Maganda. Matalino. Cum laude graduate ng business management sa Ateneo. Pero kahit gaano siya kagaling, hindi pa rin sapat para kay Victoria. Erica, bakit ang coffee ko malamig? Tanong ni Victoria. Walang tingin. Nakafocus sa laptop. Ma'am, kakaserve ko lang po. Mainit pa po yun. Malamig na sabi ko. Palitan mo. Pero ma'am. Tumingin si Victoria. Malamig ang tingin. Erica, hindi ba ako malinaw? Palitan mo. Ngayon. At tumayo si Erica. Kinuha ang coffee. At lumabas ng opisina. Sa loob niya, gusto niyang umiyak. Pero pinigilan. Kasi kailangan niya ng trabaho. Kasi may utang ang pamilya niya. Kasi walang ibang kumpanya na magbibigay ng singhalaga ng sweldo na natatanggap niya dito. Kaya tiniis niya. Araw-araw. Ang mga insulto. Ang mga unreasonable demands. Ang mga walang kwentang reklamo. At hindi lang si Erica ang nag-suffer. Lahat ng empleyado sa kumpanya nakakaramdam ng pressure. Nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam ng walang halaga. Pero sa labas ng opisina, sa mundo ng business at high society, si Victoria ay isa sa pinakarespetadong babae. Kasi magaling siya sa trabaho. Magaling siya sa negosyo. At magaling siyang magpanggap na mabait kapag may kailangan. Sa media interviews, umingiti siya. Sophisticated. Articulate. Success is about discipline, sabi niya lagi. You have to demand excellence from yourself and from others. Pero ang hindi niya sinasabi, ang demanding excellence na tinutukoy niya ay katumbas ng pang-insulto. Ng pang-api. Ng pag-treat sa mga tao na parang wala silang dignidad. At ngayong araw, Biyernes ng hapon, Hunyo 12, magaganap ang isang bagay na magbabago sa lahat. Isang bagay na hindi inaasahan ni Victoria. Isang bagay na ituturo sa kanya ang pinakamahalaga na aral ng buhay niya. Pero hindi niya pa alam.
Sa ngayon, nag-aayos pa lang siya ng mga papeles. Nag-prepare para sa isang business lunch sa isang exclusive restaurant na pag-aari rin niya. Le Jardin. Isa sa pinakamahal na French restaurant sa Makati. Erika, ready na ba ang sasakyan? Tanong ni Victoria. Hindi pa rin tumitingin. Opo, ma'am. Naghihintay na po si Sir Edmund sa parking. Good. At yung reservation ko sa Le Jardin? Confirmed na po, ma'am. Private dining room. 12 noon. Ano ang order ko? Ma'am, hindi pa po kayo nag-order. Gusto niyo pong mag-order na ngayon? Tumingin si Victoria. Inis. Erika, ilang taon ka na sa akin? 2 taon na po, ma'am. 2 taon. At hindi mo pa rin alam ang usual order ko? Namula si Erika. Ma'am, sorry po. Mag-order na po ako ngayon. Huwag na. Ako na ang mag-order pagdating ko. Dahil obviously hindi kita maasahan. At tumayo si Victoria. Kinuha ang Hermes bag, kinuha ang car keys. At lumabas ng opisina. Si Erika naiwan. Nanginginig ang kamay. Nagpigil ng luha. Kasi alam niya na kahit anong gawin niya, hindi pa rin sapat. Kasi sa mata ni Victoria, lahat ng tao maliban sa sarili niya, kulang. Hindi perpekto. Hindi deserve ng respeto. Bumaba si Victoria gamit ang executive elevator. Walang ibang tao. Kasi reserved lang para sa kanya. At pagdating sa parking, nakita niya ang kanyang sasakyan. Isang white Porsche Cayenne. Worth more than 10 million pesos. At nandoon si Mang Edmund. Ang driver niya. 53 taong gulang. Matanda na. Pero professional pa rin. Naka-uniform. Nakatayo sa tabi ng sasakyan. Naghihintay. Good afternoon, Ma'am Victoria, bati ni Mang Edmund. Binuksan ang pinto. Pumasok si Victoria. Walang bati. Walang salamat. Umupo lang. At nag-drive si Mang Edmund. Papunta sa Le Jardin. Dumating sila sa Le Jardin. Isang marangyang restaurant sa Salcedo Village. May French-inspired architecture. May chandelier sa loob. May mga white tablecloth. May mga waiter na naka-formal attire. Bumaba si Victoria. Pumasok sa restaurant. At sinalubong siya ng manager. Si Giselle Reyes. 32 taong gulang. Professional. Maganda. At laging nakasmile kahit stressed. Good afternoon, Ma'am Victoria. Welcome po sa Le Jardin, bati ni Giselle. Giselle, naka-ready na ba ang private dining room ko? Opo, ma'am. Naka-ready na po. Samahan ko na po kayo. At sinundan ni Victoria si Giselle papunta sa private dining room. Isang malaking kwarto sa likod ng restaurant. May malaking mesa. May magandang decorations. At may linaw na bintana na may tanawin ng garden. Umupo si Victoria. At binigyan siya ni Giselle ng menu. Ma'am, ano pong gusto ninyong order? Yung usual ko. Foie gras. Truffle risotto. At seared salmon. At wine, yung Ch'tiu Margaux 2015. Noted po, ma'am. Anything else? Walang iba. At Giselle, make sure na perfect ang presentation. Ayokong makakita ng kahit anong imperfection. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. At lumabas si Giselle. Pumunta sa kusina. At nag-relay ng order sa chef at sa mga staff. At habang naghihintay si Victoria, nag-check siya ng phone. Nag-reply sa mga emails. Nag-review ng mga financial reports. Busy. Lagi. Ilang minuto ang lumipas. At dumating ang unang course. Ang foie gras. Dinala ng waiter. Isang lalaki. Mga 28 taong gulang. Ang pangalan, Carlos Mendoza. Matangkad. Maayos ang hitsura. At professional ang kilos. Good afternoon, ma'am. Ito po ang foie gras ninyo, sabi ni Carlos. Maingat na inilapag ang pinggan.
Tumingin si Victoria sa pinggan. Tinignan ang presentation. At kumunot ang noo. Carlos, ano ito? Tanong niya. Malamig ang boses. Ma'am, foie gras po. Gaya ng order ninyo. Nakikita ko. Pero tingnan mo ang presentation. Ang garnish hindi centered. Ang sauce hindi pantay ang pagkakalagay. Paano mo ito dinala sa akin ng ganito? Namula si Carlos. Ma'am, sorry po. Aayusin ko po. Aayusin? Carlos, ikaw ba ay trained chef? Hindi po, ma'am. Waiter lang po ako. Exactly. Kaya hindi ka dapat mag-judge kung okay na ang presentation. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakainis? Ang pakiramdam ko, wala kayong respeto sa customers. Kasi kung meron, hindi mo ito dadalhin ng ganyan. Ma'am, hindi po namin intensyon na. Carlos, dalhin mo yan pabalik sa kusina. At sabihin mo sa chef na kung hindi niya kayang gumawa ng maayos na presentation, palitan ko siya ng chef na kaya. Kinuha ni Carlos ang pinggan. Namumula ang mukha. Nahihiya. Pero wala siyang nagawa kundi sundin. At pagbalik niya sa kusina, nakita siya ni Giselle. Carlos, ano ang nangyari? Tanong ni Giselle. Ma'am Giselle, si Ma'am Victoria po. Hindi niya nagustuhan ang presentation ng foie gras. Sabi niya, hindi centered ang garnish. Hindi pantay ang sauce. At sabi niya, walang respeto ang staff sa customers. Huminga ng malalim si Giselle. Kasi alam niya na si Victoria, perfectionist. At kapag may mali kahit konti, magagalit. At ikaw ang magsusuffer. Okay, Carlos. Ulitin natin. Pero this time, mas maingat. Okay. Opo, Ma'am Giselle. At inulit ng chef ang foie gras. Mas maingat. Mas perfect ang plating. At dinala ulit ni Carlos. At pagdating sa table, inilapag niya ng mas maingat pa. Tumingin si Victoria. Matagal. Tinignan ang bawat detalye. At sa huli, tumango. Better. Pero next time, dapat ganito na agad. Hindi yung kailangan pang ulitin. Opo, ma'am. Sorry po. At kumain si Victoria. Walang salamat. Walang appreciation. Kumain lang. At dumating ang susunod na course. Ang truffle risotto. At ang seared salmon. Lahat dinala ni Carlos. Lahat pinerfect. At habang kumakain si Victoria, may dumating na notification sa phone niya. Isang text mula sa kanyang executive assistant. Ma'am, may dumating pong urgent delivery sa opisina. Food delivery po. Nag-order daw po kayo. Kumunot ang noo ni Victoria. Food delivery. Hindi ako nag-order. Tumawag siya kay Erica. Erica, ano yung delivery na sinasabi mo? Ma'am, nandito po ang delivery rider. Sabi po niya, may order daw kayo from a restaurant. Pero wala po akong alam na order. Sabihin mo sa rider na cancel yun. Hindi ako nag-order. At tanungin mo kung saan galing ang order. Baka may nag-prank. Opo, ma'am. At ibinaba ni Victoria ang tawag. Inis. Kasi na-distract siya sa pagkain. Ilang minuto ang lumipas. At tumunog ulit ang phone. Si Erica. Ma'am, sinabi ko na po sa rider na cancel. Pero sabi po niya, may bayad na raw po. At ang pangalan sa order, Victoria Montserrat raw po talaga. Kaya naguguluhan po ako. Erica, sabihin mo sa rider na umalis na. At kung may bayad man, problema niya yun. Hindi ko order yan. Pero ma'am, nandito na po siya. At mukhang nahihirapan po. Baka po pwedeng. Erica, sinabi ko na sa iyo. Paalisin mo. Hindi ko problema yan. At kung hindi mo kayang paalisin, ikaw na ang bahala. Pero ayokong marinig pa yan. Opo, ma'am. At ibinaba ni Victoria ang tawag. At bumalik sa pagkain. Pero sa loob niya, naiinis na siya. Kasi ang araw niya, dapat perfect. Walang aberya. Walang istorbo. Pero ngayon, may delivery rider na hindi niya ni-request. May error sa foie gras kanina.
At ang lahat, sumasakit na sa ulo niya. Natapos ang lunch. At nagbayad si Victoria. Hindi nagtip. Kasi sa tingin niya, ang sweldo ng mga staff, sapat na. Hindi na kailangan ang dagdag. At lumabas siya ng restaurant. Sumakay sa sasakyan. At pauwi na sana. Pero habang naglalakad siya papunta sa sasakyan, may nakita siyang tao. Sa gilid ng kalsada. Isang delivery rider. Nakaupo sa motor. Nakatingin sa phone. Mukhang nagte-text. At naalala ni Victoria. Ang delivery rider na sinabi ni Erica. Lumapit siya. Dahil sa curiosity. At dahil gusto niyang malaman kung sino ang nag-order gamit ang pangalan niya. Excuse me, tawag ni Victoria sa rider. Tumingin ang rider. Isang lalaki. Mga 31 taong gulang. Payat. Medyo madumi ang damit dahil sa araw na pag-deliver. Pero may mabait na mukha. Ang pangalan, Rafael Cruz. Ma'am, kayo po ba si Ma'am Victoria Montserrat? Tanong ni Rafael. Ako. At ikaw yung nag-deliver sa opisina ko kanina? Opo, ma'am. Kaso sabi po ng assistant ninyo, cancel daw po. Kaya nandito na lang po ako, nagte-text sa customer service kung ano gagawin ko. At sino ang nag-order? Ma'am, ang pangalan po sa system, Victoria Montserrat po. At ang delivery address, yung building ninyo po. Rafael, alam mo ba kung sino ang tunay na nag-order? Hindi ko po alam, ma'am. Kasi ang system namin, hindi po nag-show ng contact details ng customer after ng order. So hindi ko po makontak. So ibig sabihin, nasayang lang ang oras mo. Parang ganun na nga po, ma'am. Pero okay lang po. Bahala na po yung customer service kung ano gagawin nila. At tumingin si Victoria kay Rafael. At sa loob niya, may pumasok na isip. Isang masamang isip. Isang ideyang nag-justify sa mga prejudices niya. Rafael, sigurado ka bang hindi ka ang nag-order gamit ang pangalan ko? Para may ma-scam ka? Napatigil si Rafael. Namula. Ma'am, hindi po. Hindi ko po gagawin yun. Delivery rider lang po ako. Walang rason para gumawa ng ganun. Talaga ba? Kasi sa tingin ko, may mali dito. At ang pinaka-likely na explanation, ikaw ang nag-order. Para sa sarili mo. Gamit ang pangalan ko. Ma'am, hindi po totoo yun. Please po, maniwala kayo. Pero hindi nakinig si Victoria. Kasi sa isip niya, ang mga taong katulad ni Rafael, mga delivery rider, mga waiter, mga kasambahay, ay hindi mapagkakatiwalaan. Laging may ulterior motive. Laging may gusto kunin. Rafael, alam mo ba kung sino ako? Ako ang may-ari ng kumpanyang to, ako ang si. At hindi ako nagpapaloko sa mga taong katulad mo. Kaya kung may ginawa kang kalokohan, aminin mo na. Kasi pag hindi, papahirapan kita. Nanginginig na si Rafael. Ma'am, wala po akong ginawang masama. Trabaho lang po ito. Delivery lang po. Please po, wag ninyong sisihin ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Pero imbis na makinig, mas lalong naggalit si Victoria. Rafael, unahan na kita. Ire-report kita sa company ninyo. At sisiguraduhin kong matatanggal ka. Dahil ayokong may mga taong katulad mo na nagtatrabaho. Mga taong walang integridad. Mga taong nandadaya. At umalis si Victoria. Sumakay sa sasakyan. At umalis. At si Rafael, naiwan. Sa gilid ng kalsada. Umiiyak. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa injustice. Dahil sa accusation na hindi totoo. Dahil sa feeling na kahit anong gawin niya, sa mata ng mga taong katulad ni Victoria, wala siyang halaga. Walang dignidad. Pero hindi pa tapos ang araw. Kasi may mangyayari pa. Isang bagay na magbabago ng lahat. Pagdating ni Victoria sa opisina, pumasok siya. At nakita si Erica. Nakaupo sa desk. Mukhang kinakabahan. Ma'am, may. Erica, i-report mo sa delivery company na yun. I-report mo si Rafael Cruz. Sabihin mo na nag-order siya gamit ang pangalan ko. At kung pwede, tanggalin sila. Pero ma'am, wala naman po tayong proof na. Erica, sinabi ko na sa iyo.
Ay report mo. Ngayon. At umupo si Victoria sa desk niya. Nagbukas ng laptop. Pero habang nagtatype, may naramdaman siya. Isang kakaibang kirot sa dibdib. Isang biglaang hilo. Huminto siya. Hinawakan ang dibdib. At hininga ng malalim. Pero lumala pa ang kirot. Kumakalat sa braso. Sa lieg. Sa binti. Erika, tawag ni Victoria. Mahina ang boses. Tumayo si Erika. Lumapit. Ma'am, okay lang po ba kayo? Hindi. May sakit ako. Tawag ka ng ambulansya. At doon, nawala ng malay si Victoria. Bumagsak sa sahig. At si Erika, sumigaw. Tumawag ng tulong. At sa loob ng ilang minuto, dumating ang paramedics. Dinala si Victoria sa Makati Medical Center. Emergency. Suspected heart attack. At sa ospital, nag-operate ang mga doktor. Nag-run ng tests. At pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang resulta. Hindi heart attack. Kundi stroke. Mild, pero may epekto. At nang magising si Victoria, ilang araw pagkatapos, nandoon siya sa hospital bed. May mga tubes. May mga wires. At may kakaibang pakiramdam. Kasi ang katawan niya hindi gumagalaw. Ang binti, wala. Ang braso, wala. Tanging ulo lang ang kayang igalaw. Paralyzed. Temporarily, sabi ng doktor. Pero kailangan ng therapy. Ng time. Ng patience. At sa mga araw na iyon, habang nakahiga sa hospital bed, nag-isip si Victoria. Tungkol sa buhay. Tungkol sa mga desisyon niya. Tungkol sa mga taong tinamaan niya. At nag-realize siya na ang lahat ng yaman niya, ang lahat ng kapangyarihan niya, walang silbi ngayon. Kasi ang kailangan niya, tao. Ang kailangan niya, care. Ang kailangan niya, respeto. At ang mga taong nag-aalaga sa kanya ngayon, ang mga nurse, ang mga caregiver, ang mga doktor, ay ang mga taong dating tinatreat niya ng masama. Ang mga taong tingin niya ay mas mababa sa kanya. Pero ngayon, sila ang maihawak ng buhay niya. Sila ang nag-aalaga. Sila ang nagbibigay ng gamot. Sila ang nagluluto ng pagkain. At sa mga araw na iyon, natutunan ni Victoria ang isang bagay. Ang pinakaimportante sa buhay hindi yaman. Hindi kapangyarihan. Kundi ang mga tao. Ang koneksyon. Ang respeto. At nagsimula siyang magbago. Dahan-dahan. Unti-unti. Una, nagsorry siya kay Erika. Nagsorry sa lahat ng insulto. Sa lahat ng unreasonable demands. Pangalawa, nag-reach out siya kay Carlos, ang waiter. At nagsorry sa pag-insulto tungkol sa foie gras. At pangatlo, hinanap niya si Rafael, ang delivery rider. At nagsorry sa accusation. At sinabi ang totoo. Na walang proof. Na mistake niya ang pag-akusa. At sa mga pagsorry na iyon, nakita ni Victoria ang tunay na meaning ng humility. Ng pagbabago. Ng pag-recognize na mali ka. At ngayon, isang taon pagkatapos ng stroke, may recovery na si Victoria. Nakakalakad na. Nakakagalaw na ng maayos. Pero may bakas pa rin. May paalala pa rin na nangyari yun. Pero mas importante, may pagbabago sa loob. Sa puso. Sa pag-treat sa mga tao. At ngayon, ang mga empleyado sa kumpanya, hindi na takot. Kasi ang dating ice queen, naging tao na. Naging may puso na. Naging mas mabait na. Hindi perfect. Hindi agad. Pero may improvement. May pagbabago. At iyon ang pinakaimportante. Na kahit sino, kahit gaano kayaman, kahit gaano ka-powerful, pwede pang magbago. Pwede pang matuto. Pwede pang maging mas mabuting tao. Basta lang, may mangyari na mag-wake up call. May mangyari na mag-remind na ang buhay, maikli. At ang yaman, walang kwenta kung wala kang respeto sa kapwa. At si Victoria Montserrat, ang dating matapobre na Lady Bossy, ay naging patunay. Na ang pagbabago, posible. Basta may kahandaang tumanggap ng responsibilidad. Basta may kahandaang humingi ng tawad. At basta may kahandaang maging mas mabuti.
At ngayon, 3 taon pagkatapos ng stroke, kumpleto na ang transformation ni Victoria. Ang Montserrat Lifestyle Corporation umuusad pa rin. Pero may mga pagbabago. Hindi lang sa operations, kundi sa kultura, sa values, sa paraan ng pagtrato sa mga tao. Una, nag-implement si Victoria ng new policy. Ang lahat ng empleyado, mula sa janitor hanggang sa executives, ay entitled sa same benefits. Same healthcare. Same leave credits. Same respect. Pangalawa, nag-create siya ng employee welfare program, kung saan ang mga empleyado na may pangangailangan, may sakit sa pamilya, may emergency, may problema, ay pwedeng mag-apply ng financial assistance. Walang masyadong red tape. Walang judgment. Tulong lang. Pangatlo, at ito ang pinakaimportante, nag-invest siya ng time. Time para makipag-usap sa mga empleyado. Time para makinig sa mga hinaing. Time para maintindihan ang mga tao na nagtatrabaho para sa kanya. At ang resulta, ang Montserrat Lifestyle Corporation naging isa sa best companies to work for sa Pilipinas. Hindi dahil sa highest salary, kundi dahil sa kultura. Dahil sa respeto. Dahil sa malasakit. Isang Biyernes ng hapon, Setyembre 23, 3 taon pagkatapos ng stroke, pumasok si Victoria sa Le Jardin. Hindi bilang boss na mag-i-inspect, kundi bilang customer na nais kumain. At nandoon si Carlos, ang dating waiter na ininsulto niya dahil sa foie gras. Ngayon, hindi na siya waiter. Sauce chef na. Nag-training. Nag-aral. At naging mahusay. Nakita ni Carlos si Victoria. Lumapit. Ma'am Victoria, welcome po sa Le Jardin. Mag-order na po kayo. Ngumiti si Victoria. Tunay. Hindi pek. Carlos, kamusta ka na? Kumusta ang training mo? Okay naman po, ma'am. Salamat po sa scholarship na binigay ninyo. Dahil doon, nakagraduate ako ng culinary course. At ngayon, sauce chef na ako dito. Carlos, deserve mo yan. At sorry ulit. Sorry sa mga sinabi ko noon. Sa mga insulto. Sa mga walang kwentang reklamo. Yumiling si Carlos. Ma'am, okay na po yun. Naintindihan ko na rin. At salamat po kasi dahil sa nangyari na yun, nag-push kayo para mag-improve kami. Para maging mas magaling. Carlos, pero ang paraan kong ginawa, mali. Pwede naman akong mag-criticize ng maayos. Nang may respeto. Hindi yung insultuhin kita. Ma'am, ang importante, natuto po kayo. At natuto rin po kami. Kaya ngayon, pareho tayong mas mabuti. At yumakap si Victoria kay Carlos. Hindi maarte. Hindi awkward. Tunay. At sa yakap na yun, naramdaman niya ang closure. Ang pagtanggap. Ang forgiveness. Pagkatapos ng lunch sa Le Jardin, pumunta si Victoria sa isa pang lugar. Sa Makati T-Day. Sa isang loading area kung saan maraming delivery riders na nag-aantay ng orders. At hinanap niya si Rafael. Ang rider na inakusahan niya noon. Nakita niya si Rafael. Nakaupo sa motor. Nag-aantay. Naka-uniform pa rin ang delivery company. Lumapit si Victoria. Rafael. Tumingin si Rafael. Nakita si Victoria. Tumayo agad. Ma'am Victoria. Ano po ang kailangan ninyo? Rafael, pwede ba tayong mag-usap? Saglit lang. Opo, ma'am. At nag-usap sila. Sa tabi ng motor. Sa gitna ng mainit na kalsada. Rafael, 3 taon na ang lumipas. Pero gusto kong ulitin. Sorry. Sorry sa pag-akusa sa iyo. Sorry sa mga sinabi ko. At sorry sa ginawa ko. Ma'am, sinabi ko na noon. Okay na po yun. Hindi, Rafael. Hindi okay. Kasi ang ginawa ko, mas malala pa sa akala ko. Kasi nung nag-report ako sa company ninyo, natanggal ka. At dahil doon, nawalan ka ng trabaho. At nahirapan ka. Tumango si Rafael. Totoo po yun, ma'am. Natanggal po ako. At nahirapan nga po ako.
Mga 3 buwan akong walang trabaho. Pero eventually, nakakuha rin ako ulit. Sa ibang company. At ngayon, okay na po ako. Rafael, pero yun nga. Nawalan ka ng 3 buwan dahil sa akin. Dahil sa maling akusasyon ko. At hindi ko kayang tanggapin na ganun lang yun. Ma'am, ano po bang gusto ninyong gawin? Kumuha si Victoria ng envelope sa bag iniabot kay Rafael. Ito. Para sa 3 buwan na nawalan ka ng trabaho. Para sa hirap na dinanas mo. At para sa mental at emotional stress na dinulot ko sa iyo. Binuksan ni Rafael ang envelope. Nakita ang laman. Isang check. 150,000 piso. Napatigil si Rafael. Ma'am, sobra po ito. Hindi ko po kayang tanggapin. Rafael, tanggapin mo. Hindi ito charity. Ito ay kasalanan ko. At responsibilidad ko na ayusin. Kaya please, tanggapin mo. Pero ma'am, Rafael, at saka may isa pa akong alok. Kung gusto mo, may trabaho para sa iyo sa Montserrat Lifestyle Corporation. Logistics Department. Magaling ka sa delivery. Magaling ka sa communication. At kailangan ko ng taong katulad mo sa team. Napaluha si Rafael. Ma'am, bakit po? Bakit ninyo ako tinutulungan ngayon? After ng lahat ng nangyari. Kasi Rafael, natutunan ko na ang pagkakamali hindi dahilan para tigilan ang tao. Ang pagkakamali dahilan para ayusin. Para gawing tama. At gusto kong simulan sa iyo. Sa mga taong sinaktan ko. At yumakap si Rafael kay Victoria. Umiiyak. At yumakap din si Victoria. Umiiyak din. At sa gitna ng mainit na kalsada, sa gitna ng Makati City, 2 tao ang nag-reconcile. 2 taong dati ay magkaaway. Ngayon, nag-uunawaan na. Ilang buwan pagkatapos, may launching ang Montserrat Lifestyle Corporation. Ang Respect & Dignity Campaign. Isang company-wide initiative na nag-promote ng equality. Ng respect. Ng dignidad para sa lahat ng tao. At sa launching event, nag-speech si Victoria. Sa harap ng lahat ng empleyado. Sa harap ng media. Sa harap ng publiko. Mga kaibigan, salamat sa pagdalo ngayong araw. Ang kampanyang ito, espesyal para sa akin. Kasi ito ay bunga ng pinakamahalagang aral na natutunan ko sa buhay ko. 3 taon na ang nakakaraan, ako ay ma-stroke. At sa mga araw na iyon, habang nakahiga sa hospital bed, habang hindi makagalaw, habang dependent sa ibang tao, natutunan ko ang isang bagay. Na ang lahat tayo pantay-pantay. Walang mas mataas. Walang mas mababa. Lahat tayo tao. Lahat tayo may dignidad. At lahat tayo deserve ng respeto. Pero bago ang stroke, hindi ko ito naintindihan. Tinuring ko ang mga tao na parang wala silang halaga. Tinuring ko ang mga empleyado na parang mga robot. Tinuring ko ang mga nag-serve sa akin na parang mga alipin. At dahil doon, nasaktan ko ang maraming tao. Ininsulto ko sila. Inapi ko sila. At ginawa silang walang kwenta. Kaya ngayong araw, sa harap ninyo lahat, hinihingi ko ang pasensya. Hinihingi ko ang patawad. At ipinangako ko na ang Victoria Montserrat ngayon ay hindi na ang Victoria Montserrat noon. Ang kampanyang ito, hindi lang para sa kumpanya. Ito ay para sa mundo. Para sa bawat tao na nakakaranas ng discrimination. Ng pang-api. Ng walang respeto. At ang mensahe ko sa inyo, simple lang. Tratuhin ang bawat tao na may dignidad. Kasi ang dignidad hindi mabibili. Hindi mawawala. At deserve ng bawat tao. At pagkatapos ng speech, tumayo ang buong crowd. Nag-applause. Umiiyak ang iba. Umingiti ang iba. At proud ang lahat. Kasi nakita nila ang pagbabago, ang transformation, ang miracle. At si Victoria hindi nag-expect ng applause. Pero natanggap niya. At sa loob niya, naramdaman niya ang something na matagal nang nawala. Ang peace. Ang tunay na kaligayahan. Ang pakiramdam na ginawa niya ang tama. At ngayong gabi, habang nag-iisa sa kondo, nakatingin si Victoria sa reflection niya sa salamin. At nakita niya. Hindi ang dating Victoria.
Ang mata pobre. Ang walang puso. Ang Ice Queen. Kundi ang bagong Victoria. Ang may malasakit. Ang may respeto. Ang tunay na leader. At mumiti siya. Sa sarili. Sa mundo. Sa lahat. Kasi ngayon, alam na niya. Ang tunay na yaman hindi nasa bank account. Kundi nasa puso. Sa mga koneksyon. Sa mga relasyon. Sa mga taong nagmamahal sa iyo dahil ikaw ay mabuti. Hindi dahil ikaw ay mayaman. At ang Victoria Montserrat, ang dating mayamang Lady Boss C na nag-insulto sa rider at waiter, ay ngayon isang babaeng nag-transform. Isang babaeng nag-learned. Isang babaeng nag-changed. At ang kwento niya naging inspiration sa libu-libong tao. Na kahit sino, kahit gaano kayaman, kahit gaano ka-powerful, pwede pang magbago. Basta may mangyaring mag-shake sa mundo mo. Basta may mangyaring mag-remind sa iyo. At basta mayroon kang willingness na tanggapin ang mistake. Humingi ng tawad. At mag-start ng bago. Kasi ang buhay hindi tungkol sa kung gaano ka kayaman. Kundi tungkol sa kung gaano ka kamabait. Sa kung paano mo tinatreat ang mga tao. At sa kung ano ang legacy mo sa mundo. At si Victoria, ngayon, may legacy na. Hindi ng pag-insulto. Kundi ng pagbabago. Ng pag-asa. At ng mensaheng ang bawat tao, deserve ng respeto. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Sana natuto kayo. Sana na-inspire kayo. At sana, sa sarili ninyong buhay, matutuhan ninyong respetuhin ang bawat tao. Kasi ang respeto, libre. Pero ang impact nito, priceless. Paalam.